tribulation, He is my help. Isa pong magandang hapon ang ipinapaabot po ng Back to the Scriptures Ministry dito po sa DWBL 1242 kHz. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa kahabagan ng Panginoon na muli po tayong magkakasama-sama mga minamahal na kapatid po namin dito po sa programang po ng Back to the Scriptures. Magandang hapon po, hindi lamang po sa ang pagbating ito pinapaabot sa mga tagapakinig natin dito po sa Pilipinas, kundi gayon din sa mga kapatid po natin na nariyan po sa ibayong dagat, na kung saan sila ay patuloy na nag-update sa Facebook, sa YouTube, na sila ay patuloy na sumusuporta sa programa po natin dito po sa radyo. Maraming pong salamat sa inyo at ngayong hapon po tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay makakasama po natin ng isa pong lingkod ng ating Panginoon na na-interview po ng ilan sa mga mangangaral po natin na mayroon pong kinalaman sa kanya pong buhay bilang isang ministro noon ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 35 years. Kaya narito po siya ngayong hapon, makakasama po natin at hayaan po nating batiin po niya ang ilan sa kanyang mga gustong batiin. Narito po si Tatay Brother Eddie Sugwitan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid sa iba't ibang panig ng ating bansa at maging sa ating mga kapatid na riyan sa iba't ibang panig din ng mundo, lalong-lalo na po ang nasa gitnang silangan na patuloy pong sumusubaybay at gustong-gusto nga po nila Brother Joel itong ating palatuntunan sapagkat nakakatulong ng malaki ito sa ating gawain. Amen. Okay. Sa ating ministry. At nais ko rin nga po palang batiin at pasalamatan yung mga kapatid natin dyan sa Binyan na aking pong pinagmulan kahapon. Lalong-lalo na kay kapatid na Leia Halasa na siyang naging daan kung bakit ako nakarating dyan at naging guest speaker po ninyo. Binabati kong kayong lahat mga kapatid dyan sa Binyan. At maging yung mga kapatid namin na laging nag-aabang din sa amin, yung mga nasa Romblon at maging sa Buena Vista, Quezon. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid at nawa ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Amen. So, salamat po Tatay Eddie. Maganda mabanggit na rin natin Tatay Eddie sa mga tagapakinig po natin na ang iyong asawa rin na matagal din naging Iglesia ni Cristo, siya po ay tinanggap na ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Kailan nga ba yun, Tatay? Ng Panginoon, nung Mayo 1, Labor Day. Ayun. Nung siya po ay mabautismuhan sa Central Church sa Kawayan City, Isabela. So Labor Day yun. Yun din ay panahon na kung saan ay kapanganakan niya sa Espiritu. So makikita po ninyo mga kapatid yung patuloy na paglaganap ng pabalita ng Panginoon, anuman ng iyong kalagayan ngayon ay patuloy siyang nananawagan. Kaya po narito po nag-i-exist po ang ating radyo upang patuloy na palaganap ang pabalita sa lahat po ng kinapal. So binabati ko rin po si Kuya Ronald. Hello po Kuya Ronald. Hello kapatid na Ronald. Hindi po natin siya makakasama. Of course, alam nyo na po na meron po siyang kabisihan na patuloy po siya nangangaral. By Tuesday ay matatapos na, ipag-pray po natin ang kaniyang pangangaral. Hello po dyan sa iyo, sa mga kapatid dyan sa Bataan. Ngayon din nakikinig sa atin yung ating kasama si Brother Bjorn. Oh yes. Bro, kamusta ka dyan? Kung nakasubaybay ka rin dyan. Ayun, ganun din yung ibang mga... Pasalamat tayo Tatay Eddie kasi yung may mga kapatid tayo sa Facebook na patuloy na ipinopromote itong Back to the Scriptures. Actually, gumagawa siya ng parang sort of comics para ipakita niya kung paano ginagamit ng Panginoon ng Back to the Scriptures, ganyan din isang programa natin na kapitulo, bersikulo sa pagpapalaganap ng pabalita. Hindi po namin kasi maano yung kanyang identity kung ano, kasi wala siyang picture doon, si Bilarmina Halamanan. Hello po sa iyo kapatid. Yes, na nakikita mo po 'yon, di ba? Na-accept ko na rin siya bilang friend sa Facebook. Ayun. May gumagawa siya ng maraming mga promotions para makita ng mga tao yung ating mga gawain. So gayon din meron din kay Sister Nonata Thompson na nariyan po kayo sa Australia. Hello po sa inyo, patuloy po kayo nakikinig. Gayon din sa mga kapatid po natin na nariyan sa Saudi. Gayon din mga sponsor natin sa Kuwait, Tatay Eddie. Patuloy din silang nakikinig at patuloy na sumusuporta. Pinabati ko din yung mga taga Malabon Church, yung mga sponsors po natin diyan, sila Sister Adela Karamian, sila Nanay Mami Carmen, sila Sister
Edna Ibaviosa, mga taga Malabon Church, at binabati ko rin po yung mga taga Santa Ana Church. Hello po sa inyo. Hindi nanay ko sa Hong Kong, yung ate ko sa Saudi, hello po dyan sa inyo. At yung mag-ina ko na nariyan po sa Marikina. Meron nga pala akong gusto Ayan, sige, rin ihabol mo batiin na, na tatay, brother ihabol mo. Joel, Sige yung po. nga palang magbuo pamilya dyan sa Paradise Church, si Kuya Benami magbuo Mm-mm. na aalis na naman patungong Amerika sa May 19. Mhm. Kapatid, hindi na po ako makakasama sa inyong despedida party, pero anyway, kayo ay laging nasa aking puso. Amen. At maraming salamat sa pagtulong nyo sa aming ministry, maging kinaka brother Ronald, brother Johnson, at kina brother Gerson Sevilla at kay Richard Thompson. Ayan. Maraming salamat, kuya. Maraming Ayan po. salamat So, po sa inyo. patuloy pong lumalaganap ang gawain po natin. So gayon pa man ay bagamat marami po tayong gustong batiin, ay ating babatiin na lang sila sa susunod na linggo sa ating panibagong Opo. programa, sapagkat meron po tayong isang panibagong pag-aaral na tatalakayin na napakahalaga nito, na kung saan maraming mga division ito na nangyayari sa sanlibutan natin. So, ang ating tatalakayin po sa hapong pong ito ay how to identify the true religion. Tama. Diba? Na kayo ay, Tatay Eddie, kayo ay nasa ibang pananampalataya noon, pero nasumpungan ninyo ang panibagong aral na nakita ninyong mas maliwanag sa dati ninyo nakita. Ito yung ilan sa mga tatalakayin natin ngayon sa hapon pong ito. Ngunit bago yon, tayo po ay manalangin. Okay. Pangunahan po ninyo, Tatay Eddie. Panginoon po naming Diyos, narito po kaming iyong mga abang alipin na maglilingkod po sa sambayanan. Sana po, gabayan mo kami at tulungan. Amen. Huwag mo kaming pababayang nag-iisa. Opo. Hindi kami maaring magsariling kalooban. Opo. Kailangan ka namin, Ama, upang siyang gumabay sa mga dapat namin ihayag at ituro sa lahat ng makikinig. Tulungan mo rin po ang lahat ng mga tatanggap na sana'y kumilos ang iyong banal na espiritu Opo. upang maliwanagan ang kanilang isipan at puso at sundan gawin ang lahat ng iyong kalooban. Amen. Ito na po ang aming hinihiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay magpapatuloy. Kagaya na nabanggit ko po kanina, ay napakaraming mga relihiyon, Tatay, dito sa sanlibutan po natin. Actually sa Talaan, mahigit sa Pilipinas pa lang, I think nasa 2,000 hanggang 3,000 na ang nakaregister. Higit pa. Di ba? Napakarami na. Pero dito sa ating pag-aaralan, paano natin tutukuyin yung tunay na relihiyon o ang tunay na iglesia, na kung saan ang pangulo nito at ang nagtatag nito ay ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Maliwanag po yan na binabanggit sa Mateo 16:18 na kung saan Christ has founded the church. Kung saan ito ay nasumpungan ng ating Panginoon at maraming umaanib. Sa pamamagitan ng bautismo, sila ay tinatanggap sa atin pong iglesia, at ang iglesia pong ito ay hindi lang isang individual, kundi marami itong grupo ng tao na nagkakalakip-lakip na kinakailangan magsama-sama sila sa isang pagtitipon sa dahilan sa meron silang identity, di ba? Sang ayon sa Hebrews chapter 10 verse 25. Opo. Kinakailangan ng pagtitipon ng mga Kristiyano, at gayon din kasi sa Old Testament, yung tanging pinili lamang ng Panginoon, maliwanag sa atin, ay yung Israel, di ba? Pero dito yung church natin pagdating sa Old Testament ay hindi na siya yung exclusive para sa Israel. Kundi maging sa lahat ng mga tao, hintil ka man, Hudyo ka man, ano man ang iyong kalagayan, binubuo na siya ng karamihan sa mga tao dahil sa kamatayan ng ating Panginoon na pinag-isa niya tayo. Masusumpungan po natin yan sa Galatia 3:28. Subalit kayong paman, sa kabila nito, may mga pagkakaiba-iba pa rin. Siguro maganda para maliwanagan yung mga kapatid natin, medyo magkaroon tayo ng kaunting comparative study dito, comparative study, Tatay. Since galing po ang ating kapatid na si Brother Eddie sa dating pananampalataya, ano ba ang masasabi niya o yung view niya tungkol sa tunay na iglesia base sa katuruan nila nung siya ay nasa pananampalataya niya noon, at ano ang kaibahan nito sa tinanggap niyang pananampalataya ngayon? Ano ba itong idea ninyo, Tatay, noon tungkol sa identity ng tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon, kung ating pong pag-aaralang mabuti at bubusisiin ang banal na kasulatan, ay makikita natin doon yung mga qualities. Hindi lamang sa aral, kundi sa qualities ng mga taong tumanggap. Yun.
At hindi maaring angkinin ng isang relihiyon lang yung lahat ng mga katangian ito, sapagkat may mga relihiyon ngayon na nagsasabing Silang tunay, totoo, oo. silang totoo. At inaangkin na nga nilang lahat na sila lang ang maliligtas, sila lang ang magkakaroon ng buhay na wala hanggan, at labas ng kanilang relihiyong ito ay pasensya, sasabihin nilang mapapahamak ka, mapaparusahan ka, mapapaimpyerno ka. Ganon sila katindi sa paghusga kaagad sa mga tao. So ibig sabihin yung pananaw ninyo sa relihiyon noon ay parang kaiba na din sa pananaw ninyo ngayon, di ba? Para malaki po yung pagkakaiba na nabanggit po Tama, ninyo. kapatid na Joel, sapagkat maaring noong panahong iyon ay talagang aaminin ko, yung napipiringan ng katotohanan. Ngunit dahil sa habag at awa ng ating Panginoong Diyos, binuksan sa akin ang liwanag. At ako nga ngayon ay isa sa mga katuwang ng mga kapatiran natin at maging sa ating relihiyon o ating samahan para ituro sa mga tao gaya ng ating tatalakayin ngayon kung ano ang qualities, katangian ng isang tunay na relihiyon, tunay na mananampalataya. Siguro maganda tatay, makita nila base sa mga talatang babasahin ninyo, ano-ano ba yung mga katangian na tinutukoy ng Biblia kung paano natin malalaman ang tunay na iglesia o ang tunay na relihiyon na iba sa dati ninyong pananaw noon. Ano ba yung mga talata na pwede nating pagbasihan diyan? Paring mag-umpisa tayo sa aklat na sinulat ni Apostol Santiago. Sa 1:27, alamin po natin ang isa sa pamantayan na kanyang itinuro. Na kapag ka ang pamantayang ito, mga mahal na kapatid na nakikinig po sa amin ngayon at nanunood, ay hindi nyo nakikita sa karakter ng isang taong nagsasabing siya ay tunay na iglesia ni Kristo, siya ay tunay na mananampalataya kay Kristo, eh mag-isip na kayo. Kapag itong aming mga ilalahad ay hindi nyo makita sa kanilang buhay, sa kanilang karakter. So kumbaga, tayo makikita nyo, very practical yan. Opo, Yung kalagayan ng tunay na iglesia na yan. So ngayon po mga kapatid, bago natin pagsalita si Tatay Eddie, unahin muna natin yung practical side na paano natin malalaman na yung iglesia na yan ay totoo. Sunod, mamaya, i-discuss po natin yung theological part. Biblically, kung paano tinutukoy ng Biblia yung mga marks ng tunay na iglesia. So, Tay, ituloy nyo po yung inyong discussion. Tama, mahal na kapatid na Joel. Kaya nga dito sa aklat, kung kayo po'y may mga Biblia, lalong-lalo sa mga talagang hangad ng magsuri, na talagang sinadya at bumili na rin ng Biblia, ay alamin po natin, hindi po kami magsasabi ng aming sariling konklusyon sapagkat wala kaming katiting na karapatan para saklawan ang nakasulat sa Biblia. Hayaan natin ang Biblia ang siyang maghayag nito sa pamantayang itinuro. Alamin po natin, ito po ang nakasulat sa 1:27 sa aklat po ng Santiago. Opo. Ito. Ano po ang sabi diyan? Ganito po ang sabi. Ang dalisay na relihiyon, dito pa lang sa bungad, yung salitang dalisay, genuine, malinis. Pag sinabing dalisay, puro. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. At pag-ingatang walang dungis. Ito po, tandaan ninyo, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang isang mananampalataya pala, para maingatan yung kadalisayan ng kanyang relihiyong sinasabi na tunay, eh kailang makita ito sa kanyang karakter. Yung kadalisayan. Oo. Kaya sabi, pag-ingatang walang dungis yung kanyang sarili sa sanglibutan. Ngayon, salamanin po ninyo ang inyong sarili. Kayo ba'y walang dungis sa harap ng ating Panginoong Diyos? Yun. Isa po yan sa pamantayang hinihingi. Bakit kaya, kapatid na Joel, na yun ang isa sa pamantayang hinihingi? Bakit? Ito ang dahilan na sinabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso. Pakinggan natin sa
5 ang talata po ay 27. Ito po ang dahilan kung bakit. Isa si Apostol Pablo sa dakilang mga ngaral at halos sa bagong tipan ay halos siyang may pinakamaraming sinulat, kapatid na Joel. Kaya ito ang dahilan. Upang ang iglesia, tumutuko ito sa kalipunan ng mga mananampalataya, ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Walang dungis, inulit. Walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kita mo? Ito ang hinahanap sa isang tunay na iglesia. Hindi lang sa pangalan. Makikilala ang isang tunay, dalisay, malinis, puro. Makikita sa karakter ng mga kaanib. Ayun, kasi minsan yung iba kasi ang kanilang mga argumento, porque hindi nakita yung yung pangalan ng iglesia sa Bible, hindi na siya tunay na iglesia. Tama. Pero actually ay lahat naman, kahit makikita ninyo yung mga iba't ibang pangalan ng relihiyon, makita nyo spiritually, makita nyo talagang ano rin more on spirituality rin Pero kung titingnan natin ayon sa liwanag ng Biblia, hindi siya yung basihan ng pagiging tunay. Pagiging tunay na iglesia, kasi sa mga nabasa din kanina, actually kaya gaya ng sabi natin, 'di ba, inuuna natin yung practical side. Yung ilang mga iglesia, ginagawa rin naman nila ito yung iba, 'di ba? Sabi sa Santiago kanina 1:27, tumutulong sa mahirap, yung mga kinakalinga nila, yung mga ulila, yung mga parang si Cornelio. Si Cornelio. So, practically kagaya ng sabi ko kanina, inuuna natin yung practical side ng pagiging tunay na iglesia. Mamaya tayo titingnan natin mamaya tayo, no, ilan sa mga biblical basis, yung mga marks ng tunay na iglesia. Ngayon, titingnan natin para maging fair naman sa iba. Baka kasi sabihin nila, kami pala hindi din pala kami, para at least makita ninyo na universally talagang yung mga tao pare-pareho sila ng ginagawa, yung tumutulong sa mahihirap. Kaya lang doon sa binasa niyo kanina, kailangan maging dalisay. Paano niyo ba ipapaliwanag ito, tatay, sa liwanag ng mga talata? Ano ba itong konsepto ng dalisay o maluwalating ihaharap yung iglesia sa ating Panginoon? Ano ba yung pananaw ninyo tungkol sa bagay na ito? Ang pananaw ko dito, kung ating aalamin ulit sa Biblia, ay napakadaling gawin kung gusto ng tao. Ito, pakinggan natin ang nakasulat sa Biblia kung bakit iyon ang hinihingi sa isang mananampalataya. Sa isang taong nagsasabing ako ang tunay, kami nasa tunay, kayo ang hindi, kayo ang falsipikado. Pakinggan nga natin ang sulat ni Apostol Pedro sa 1:14. Unang Pedro 1:14. Ituloy na natin hanggang sa 16. Sige po. Ito po ang kanyang pahayag sa bahaging ito, kapatid na Joel. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal. Ito ang pinakatampok na bahagi. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat. Hindi lang sa isang partikular na bahagi, kundi sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Yun ang dahilan. Yung sino po ba ang tumatawag sa tao? Hindi tao. Ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Actually, yung kinote ninyo, tatay, dyan sa may Leviticus, dyan, yung kinote ni Pedro dyan sa may kinote yan, galing sa Leviticus. Tama. Yung kayo magpakabanal sa 11:44 hanggang 46. Kung saan, ang Panginoong banal ang tumawag sa kanila, kaya dyan sa Leviticus 11, kasama dyan yung pagsunod sa kautusan. Ganyan din sa pagkain, dyan itinala, di ba? Ibig sabihin, kung banal ang Diyos na tumawag sa kanya mga anak, practically,
maging yung paraan ng kanilang pagkain, paraan ng kanilang pamumuhay, diyan napapasok yun. Kumbaga yung practical side ng pagiging isang tunay na Tama, iglesia. kapatid na Joel. At dapat nilang mapansin na yung salitang kayo'y magpakabanal, Mhm. mandatory ito. Mhm. Mandatory ito. Wala Mhm. tayong karapatang tumanggi o pumili ng dapat nating sundin. Ayun, oo. Kaya mahalaga makita natin dito na sa practical side na tinuturo po dito kasi marami ngayon, 'di ba? Actually, tatay, alam nyo rin tong aral na ito kasi galing kayo dito noon. Kahit na anong gawin mo sa katawan mo, kasi lilinisin din naman ito ng ating Panginoon eh. Kaya yung iba dito dahil hindi ang concept kasi nila, ang emphasis nila is more on sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang pagliligtas. Kaya minsan, yung bahagi ng kanilang pagiging isang tunay na mananampalataya, yung nakafocus lang sila sa isang side. Tama, Doon sa tama. pagliligtas ng Panginoon. Pero, dahil ba sa niligtas tayo ng Panginoon, aabusuhin na natin yung biyaya na ibinigay sa Kanya. Kaya yung iba, di ba, sa kalusugan, hindi sila aware eh. Kasi alam nila, lilinisin din naman to ng Panginoon pagdating ng panahon eh. Doon pa lang, Diba? pa lang makikilala mo, no, ang kapatid na Joel, yung kung pumili sila ng utos, Mhm. ay hindi akma doon sa ibig ng tumawag sa kanila sa paglilingkod. Mhm. Kasi, Kaya nga yan. napakaganda itong ating talakayan sapagkat maging sa aking pinagmulang relihiyon, kapatid na Sige, Joel, maganda siguro tayo, i-quote nyo yan. dito po sa kanilang aklat na may pamagat na mga leksyon sa pamamahayag. Mhm. Ito pong aklat na ito, dito po kinukuha ng mga ministro ang mga leksyong itinuturo nila. Mhm. Hindi sila pwedeng bumalangkas ng kanilang sarili. Ano ang kanilang sinasabi dito? Kaya nga itong dahilan kung bakit natin ito tinatalakay. Dito sa pahina 166, merong silang binanggit na ganito. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, ay wala kaming sawang nananawagan. Mhm. Salamat at maging sila pala nananawagan. Mhm. Sa lahat na patuloy tayong magsuri. Mhm. Tatandaan po ninyo, patuloy tayong magsuri hanggang sa makarating tayo sa tunay na relihiyong sa Diyos. Mhm. Ang tanong Kita dyan nyo? tayo, ano ba ang kanilang pinananawagan dyan? Kasi mamaya babanggitin natin dyan. Merong panawagan para sa tunay na na iglesia. Tama. Babanggitin natin mamaya. Ngayon dyan, sa kanilang panawagan, paano mo masusumpungan yung isang tunay na relihiyon? Ano pang pinananawagan nila dyan sa libro niya na tayo? Ang ipinananawagan dito, ang tao ay dapat magsuri. Mhm. Bakit kailangan siyang magsuri? Mhm. Baka kasi ang kanyang mapuntahan hindi tunay na relihiyon. Kaya nga Yun. doon sa aking unang bungad kanina, Mhm. makikita natin doon yung pabantayan ng isang tunay na relihiyon. Mhm. Tunay na iglesia. Hindi lang po sa pangalan nasasalig ang pagiging tunay sapagkat napakaraming iglesia ni Kristong magkakapangalan eh. Mhm. Oh, hindi po ba? Tapos yung iba pare-pareho pa nakarehistro yan. Magiging confusing yan ngayon. Tama. Kaya nga dito atin tinutukoy paano ba sila masusumpungan kasi 'di ba? Sang-ayon sa Mateo 7, 'di ba? Opo, ang sabi 7:21. ang sabi doon sa kanila mga bunga, makikilala ninyo sila. Kaya pero ngayon medyo minsan sa ating mga reliyon ang maging ako rin noon kasi galing din ako sa ibang pananampalataya ngayon eh. Akala ko rin yun din ang tunay na relihiyon. Kasi nakikita ko yung ibang mga practical side nito eh. Pero hindi ko nakikita doon sa paraan din ng pamumuhay. Unang-una, hindi na ituro sa akin na yung tungkol sa mabuting kalusugan. Kain na lang ako ng kain na hanggang sa malalaman ko pagdating ng panahon, mamamatay pala ako. Kasi wala naman may nagtuturo nun sa akin eh. Na yung palang kinakain mo, karumal-dumal. Ayun, yun. Kasi, di ba, kaya nga sabi, ang iglesia ay dapat maging dalisay. Sarapan ng ating Panginoon, yamang, banal ang tumawag sa atin, tayo magpapakabanal din. At hindi lang yung kapatid na Joel, sapagkat may banggit din na inyong iharap ang inyong sarili, ang inyong katawan, na isang kaaya-ayang hain sa harap ng Panginoon. Paano mo iharap ang iyong sarili kung punong-puno ng dungis? Ayun. Di ba? Sa kalusugan mo lang, hindi mo ipinakikita sa Panginoon na iyon ay pinahahalaghan mo, ibinigay yan ng malusog, tapos ngayon sisirain. Kaya nga ang sabi din ni Pablo, di ba, sa Gs 31 na ano man ang ating ginagawa, nagsisikain man tayo, umiinom, gawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At isa yan sa palatandaan na ang isang iglesia ay sumusunod sa pamantayan ng Diyos, hindi lamang pang doktrina, kundi
sa paraan ng ating mga kinakain. Kasi, Tama, hindi lang pang spiritual, Totoo maging yun. pang physical. ayun, kasi Oo. tatay, meron akong kaibigan noon sabi niya, actually, magkaiba kami ng relihiyon noon, hindi pa ako sa pananampalatayang Adventista noon. Sakita ko siya, bakit ka naninigarilyo bago ka pumasok ng simbahan? Darating din naman ng panahon, lilinisin din naman ako ng Panginoon, kaya walang So, pero nag-confuse ako, kasi bakit ganun? Papayag ba ang Diyos na ang kanyang mga anak ay magkakasakit at aabusuhin ng kanyang katawan? Di ba? Ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinto, di ba? Sa 19 na hanggang 20 na tayo binili sa halaga. Pag-aari ng Diyos ang Tama. ating katawan. Ngayon, kung sisirain natin, ay hindi na pag-aarian ng Diyos. Ikaw na nagmamay-ari niya kasi tayo ang nagpapasya. So, isa rin pala sa makikita natin na identity ng isang relihiyon, practically, di ba? Practically, tama sa paraan ng pamumuhay. Oo. Ma-identify ka kung talagang sumusunod ka. Hindi lang sa batas pangkalusugan, hindi lang sa batas na moral law, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ng bilang isang tinawagan ng Panginoon na magpakabanal. Lahat yun ay papasok doon. Tama yun, tama. So, ano pang inyong madadagdag doon tayo bago tayo dumako doon sa ikalawang bahagi natin, yung theological aspect? Paano natin malalaman yung identity ng isang tunay na iglesia? Eto, marami akong inihanda rito na kailangang makita sa isang mananampalataya. Kung ikaw ay naniniwalang ang Panginoong Diyos talaga ang tumawag sa iyo, sapagkat ang sabi, banal ang sa inyo'y tumawag. Wala nang ibang maaring ituro ang isang tao na tumawag sa kanya sa paglilingkod, kundi ang Panginoong Diyos. Kaya nga, may hinahanap naman sa atin ngayon bilang partisipasyon mo doon sa tumawag, bilang bahagi mo, sapagkat tapos na yung bahagi niya sa atin Correct. Yung bahagi naman natin ngayon ang kailangan nating gawin. Kailang makita ito. Pag ito'y hindi nakita, mag-isip na po kayo. Mga mahal na kapatid, sa inyong mga kakilala, sa mga kaibigan ninyo na nagsasabing sila ang tunay, sila ang maliligtas, mag-isip kayo. Pag ito'y hindi nyo nakita sa kanila, saka kayo po ay magtanong, bakit hindi ko naman nakikita sa inyong buhay yung hinahanap ng Diyos na tayo ay magpakabanal. Ayan, pakinggan nga po natin sa aklat po ng Santiago, sa Kapitulo 4, Santiago Kapitulo 4. Santiago Kapitulo 4, versikulo 12. Ito po ang isa. Sige po tayo, Pakinggan pakibasa natin. po. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatwidbagay ang makapagliligtas at makapangwawasak. Dadapot sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Alam nyo, may mga relihiyon ngayon sila nang humahatol agad sa kanilang kapwa sabi nila, pag hindi ka ganito, hindi ka ligtas. Pag labas ka ng aming pananampalataya, hindi ka ligtas. Oo. Kumbaga parang merong exclusivism dyan, tay. Oo, tama. Na pagka wala ka doon, hindi ka maliligtas. Oo, kaya wala nang emphasis doon na lahat ng tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, sila ay maliligtas. Oo. Ngayon, ano pala sila? Meron silang sariling batas para maligtas kaya ang nga, tao. ang sabi rito, sino ka? Sino ka? Para humatol sa iyong kapwa. Bakit ikaw na bang hukom? Kaya nga dito, kung ating uusisaing mabuti, ang sabi, iisa lang naman ang tagapagbigay ng kautusan. Iisa lang ang hukom sa makatwidbagay, yung makapagliligtas at makapangwawasak. Kung ikaw ihukom na, hindi ka naman tagapagligtas. Ikaw ang tagapagwasak. Sige, siguro Diba? siguro tayo, since galing kayo noon sa pananampalataya ng INC, siguro magbigay ka ng at least 1 or 2 example. Paano ba nangyayari ang mga bagay na sinasabi ninyo na yan? Ano ba? Anong mga sitwasyon, anong mga pangyayari na naranasan ninyo, paano yan ginagawa sa miyembro? Paano yan, mga actual na nangyari nung INC po kayo? Napakasimple kasi nga pagka nangangaral kami noon, Sige po. napilit namin itinuturo na pagka ikaw ay labas sa Iglesia ni Cristo, gagamitin namin 5:13 ng unang Korinto, dadapot sa nangasa labas, Diyos ang humahatol. Okay. Doon pa lang, Diyos pa lang hahatol bakit tayo ang humahatol ngayon? Hindi ba? Hindi ba yun ay kabalintunguan sa katotohanan dapat na
unawain ng Mhm. isang tao. Diyos ang humahatol. Ngayon, ano ba yung hatol? Hanapin mo sa, di parusa. Mhm. May dalawang hatol eh. Buhay na walang hanggan at saka parusang walang hanggan. Mhm. Alin doon ang ihahatol mo ngayon sa iyong kapwa? Hindi naman ikaw ang tagapagbigay ng hatol. Mhm. Basta sasabihin, emphasis, basta nasa labas, Diyos ang humahatol. Ibig sabihin, pinalilitaw na nila, nasa labas, Mhm. parusa na agad. Yun. So isa pala yun sa Hindi dapat sana nating indin. Ano ba yung nasa labas? Nasa labas ng pagsunod o nasa loob ng pagpapasako? Tsaka isa pa dyan sa narinig ko noon, pagka hindi ka kasali dyan sa kanila, ang tawag sa'yo ay sanlibutan. O sanglibutan, hintil. Hintil ka. Ano pa kaya sa harapan ng ating Panginoon? Ibig sabihin, parang ang lalabas nito, may tinatangi ang Panginoon. Oo, tama. So, paano natin siya ma-identify bilang tunay na reliyon kung meron siyang tinatangi? At yung kanyang paraan ng pamamalaka doon sa iglesia ay hindi kaangkop doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. So, maliban po doon tayo, meron pa kayo isa na bagay na gustong ibahagi bago tayo dumako doon sa Etong huli. ikalawang gusto kong ibahagi. Ito po ang huli na isa sa napakahalaga. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral na ipinamulat ng ating Panginoong Hesus noon. Nagtataka lang ako kung bakit ayaw itong gawin ng mga nagsasabing sila ang tunay na iglesia, sila ang tunay na relihiyon, na lolobat. Sige po, ano pong talata yun? Basahin natin sa aklat ng Mateo 18:21 hanggang sa 22. Mateo Kapitulo 18, ang talata ay 22. Oo, 18:21 hanggang sa 22. Narito po ang sinasabi. Nang magkagayay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpung-pito. Verse 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. Yan. Ang isa sa dapat nating maunawaan dyan ay yung compassion, yung pagmamahal sa kapwa-tao. Sino man siya, ano man siya sa iyong harapan, kung ito ay nagkasala, nagtanong na nga rito si Apostol Pedro marahil may nagkasala sa kanya kaya nagtatanong kung makailang beses ba niya itong patatawarin. Makapito ba? Siguro nakarating na hanggang 7 yung nagkasala sa kanya. Kaya tinanong niya. Ang sagot ng ating Panginoon Hesukristo, hindi makapito lang. Makapitumpung-pito. Ibig sabihin nun, kahit gaano kadalas na nagkakasala ang isang tao sa iyo, dapat mong itanim sa kanya o ipunla sa kanya yung pagpapatawad, yung pagmamahal. Sapagkat kung itutuloy natin yan hanggang sa 35, kung paanong nagpatawad at patuloy na nagpapatawad sa atin ang Panginoon, sa 35 nakasulat yun, gayon din ang dapat na pagpapatawad natin sa ating kapwa, sa ating kapatid. Correct. Yan. So ibig sabihin pala diyan tay, so may isang practical na bahagi para matukoy natin yung isang tunay na iglesia. Unang-una nakapattern siya sa gusto mangyari din ng ating Panginoong si Kristo para sa kanyang iglesia, di ba? Yung magpatawad ng higit pa, di ba? Nang walang hanggang pagpapatawad kasi ganun yung karakter ng ating Panginoong Hesus, siya ay mapagpatawad na. Gusto niya na mag-reflect ito sa ating buhay. Sa ating buhay, since siya ang banal, may aplikasyon. Since siya ang tumawag sa atin bilang kanyang mga anak, sa paraan ng ating pamumuhay nagre-reflect ito sa pagkain natin, sa ginagawa natin, sa iniinom natin. Lahat ito ay para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Bilang tinawag niya ng mga dalisay na dapat iharap natin sa kanya sa kanyang pagdating. Oo, kaya nga iharap natin ang ating sarili. Sabi na walang dungis, walang kapintasan. Now, dako po tayo dito sa kung makakapasa ba ito, kasi di ba pinag-uusapan natin na napakaraming relihiyon Kung makakapasa ba sila dito sa biblical criteria ng pagiging isang tunay na relihiyon, no? Gusto kong unahin dito, tunay na iglesia. Alam natin pag pinag-aralan natin ng iglesia sa Biblia, sa Old and New Testament,
ito ay tumutukoy doon sa parang inihahalin tulad siya sa isang babae. Tama, tama. Sa isang babae, Oo, di ba? Tama, tama. Sa mga nag-aaral ng Biblia, baka ho kayo malito, parang minsan ginagamit ng Biblia na may sa Biblia may mababasa kayo na ang isang babae ay kagaya sa isang church o kagaya sa isang Zion. Tumutukoy po siya doon sa church na doon sa grupo ng tao na pinili ng ating Panginoon. So isang example from sa aklat po ng Jeremias, makikita po natin diyan ng isang halimbawa na inihalin tulad ang iglesia ng ating Panginoon sa isang babae. Ang tawag pa nga dyan ay Zion. Tama. Or Zion. Ang sabi dito sa Jeremias Kapitulo 6, talatang 2. Ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Zion ay ihiwalay ko. Bukod pa riyan, dito sa isang talata, actually napakarami nito Magbabanggit lang po ako ng ilan. Meron din po dito sa may Kapitulo 51 ng Isayas. Kung mababasa po natin yan dyan. At saka dyan. dito, kapatid na Joel, Sige po. dito pa lang napakalinaw, yung maganda at maayos na babae. Yun, oo. Dalisa yan. Maayos yan. Ang anak na babae ng Sion, tumutukoy yan sa atin ngayon. Okay, kailangan maging maayos tayo. Correct. So, aya-aya ibig sabihin nun. Yun. So, pag may nabasa kayo dyan, nakapapatungkol yan doon sa church na pinag-aaralan natin. Sa Isayas Kapitulo 51, ang talata ay 16, may mababasa rin po tayong ganito. At inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. At tinakpan kita sa ilalim ng aking mga kamay upang aking mailadlad ang mga langit at mailagay ang aking mga patibayan ng lupa at magsabi sa Sion, ikaw ang aking bayan. Tama. So dito, pag tinukoy po na Zion o isang babae na iaharap sa ating Panginoon, kumbaga parang ito'y kakasalin Tulad sa isang dalagang malinis, sabi nga ni Apostol Pablo. So ang magiging tanong dito, Tatay Eddie, nag-i-exist pa ba itong iglesia na ito? Na babae na ito sa panahon natin. Sa panahon natin, meron ba itong ano ba yung mga marks ng isang true church kung ang iglesia na ito na hindi lamang tinukoy sa Old Testament, kung nananatili pa rin ba siya hanggang sa New Testament? So merong isang tala po dito sa Kapitulo 12 ng Revelation or Apocalypse. Ang bahagi pong ito ng Book of Revelation ay very, especially sa chapter 12, very pivotal po ito sa understanding natin bilang sa pagtukoy natin ng isang true church. Alam naman natin na maging sa Old Testament, may mga remnant yan yung may mga nalabi, Tatay Eddie. Tama. Yung nalabi, di ba? Yung iba, yung binhi sa Old Testament, basa natin sa Amos chapter 5. Pag-akit ng chapter 9, may mga nalabi pa rin sa kabila ng pag-atake sa kanila ng mga Assyrians. May manaiwang kasi yung iba, nagsamba na sila sa Diyos-Diyosan, ganun. So, ang tanong, kung itong babae na ito na ipinresent sa Old Testament, nagre-represent pa rin ba siya ng tunay na relihiyon na makikita natin sa New Testament? At alam natin dito sa very kasi ito full of symbols itong chapter 12 ng Revelation. So gusto ko dito i-drive mga kapatid para makita natin yung ilang sa mga true marks ng isang tunay na iglesia. Number 1, ang isang tunay na iglesyang ito na patungkol sa babae ay siya ay na-preserve kasi nagkaroon tinatawag tayo ng extinction 'Di ba? Yung hanggang sa nagkaroon ng persecution pag binasa natin itong chapter 12, yung matinding pag-uusig nag-start ito doon sa pag-uusig sa ating Panginoong Hesus na binabanggit dito na mayroong isang bata na halos sakmalin ng isang dragon upang siya ay halos lurayin. Kaya po ang nangyari po dito, ito ay patungkol din kung interpret po natin ito, nangyari ito historically doon sa nung pinersecute yung mga bata doon na maging kasi nalaman ni Herod na merong ipapanganak daw na hari Kaya ginawa nila from 2 years old below, i-persecute lahat ng mga babies. Kaya ang tanong kung nagtagumpay ba si Herod na ginamit ng kaaway ng dragon o ng Church of Rome dito na nakita natin na hindi siya nagtagumpay hanggang sa nailipat yung persecution hanggang sa dumating noong tinatawag natin na Dark Ages, di ba? Makikita natin dito pag binasa natin yung talata, hindi natin isahin kasi baka yung ating oras ay mabibitin tayo. Pero dito specifically may tinukoy po dito sa especially po dito sa may verse 5, at siya ay nanganak na isang anak na lalaki na maghahari na may pangampas na bakal. Ito yung tumutukol sa ating Panginoon. At ang kanyang anak ay inagaw at dinala hanggang sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan. So dito po sa may verse 13,
At nang makita ng dragon na siya inahagi sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol ng lalaki. So ito Oo, na. oo. So itong pinersecute itong ating Panginoong Yesus, nang persecute ulit ito, may nalabi kasi siya. Ang gusto mangyari dito ng dragon, i-wipe out lahat. Oh, lahat Lahat ng sanggol, mawala. lahat ng bata. Oh, tsaka mawala lahat yung yung church na itinayo ng ating Panginoon. Kaya naman very dito, may binabanggit dito yung a times or half a time, yung 1,260 days. Kasi very symbolical yan. May mga interpretation po tayo dyan. Literally, meron yan days. Makikita natin yan sa Ezekiel chapter 4 verse 6. Numbers chapter 14 verse 34. Hindi po natin ilalahad yung ganung idea para lang makita natin na ito ay na-preserve yung iglesia ng ating Panginoon, yung babae na ito, na pilit na gustong sirain ng kaaway sa may Revelation, sa Revelation chapter 12, ay na-preserve siya hanggang noong 1798. Kaya very mahalaga po ito sa interpretation nating mga Adventist itong 1798 dapat na ito. maunawaan ito ng mga tao, ng mga tagapakinig natin, mga nanunood. Ayun, kasi nung 538 AD, alam naman natin na ibinigay ni Emperor Justinian yung kapangyarihan para doon sa Church of Rome para sila manguna. Kaya karamihan doon sa mga para ibigay yung kapangyarihan doon sa Papal Rome. Kaya nangyari, nagkaroon ng malawakang persecution. Tama. And according to some historians, mahigit 1 million ang namatay na mga Kristiyano nung time na yon. Kaya doon na dumating yung pagkakataon tayo na hanggang sa nagkaroon ng Dark Ages. Pero silent years. Silent years. Pero may mga natili pa rin na i-preserve. Para talagang hindi kasi may mga nakapanindigan, although yung mga pinag-usig na yon ay talagang pilit pinagpapatay. Dahil sa kabila ng kanilang pagbabawal sa kanila sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, mas pinili pa nila na kunin yung kaparusahan, yung kamatayang gagawin sa kanila kaysa tumalikod sa tunay na pagsunod. Kaya sila ito kasi nung yung point of reference ito nung 538 AD nung binigay sa Papal Rome yung kapangyarihan para sila manguna, maging yung mga hari noon, sila rin ang nangunguna noon, maging yung mga Kristiyano pinagpa-persecute. Pero napalaya at na-preserve, bumangon ulit itong iglesia na naipreserba na ito noong 1798. Tama. Na para nasa kasaysayan yan nasa kasaysayan yung French Revolution. Kung saan na-confiscate lahat ng kapangyarihan, inalis yung pagka-bishop doon sa Church of Rome, na nakita naman natin sa history ay naibigyan ulit ng pagkakataon na mag-rise ulit kasi hindi bumangon na ulit. Kaya ito na-preserve yung babae dito sa Revelation chapter 12 noong 1798, kaya very pivotal po ito. Yan po yung mark number 1 na na-preserve itong iglesia o ang babae nito noong 1798 base po dun sa history. Pangalawa, very pivotal din po ito, napakahalaga nito pag inakyat natin yung basa sa may Revelation chapter 12 verse 17. Dito na po natin kukuhanin yung ilang mga puntos. Ang sabi po dito, at nagalit ang dragon sa babae. Ito na. Tama. Kasi pilit niyang gustong sirain yung nalabi. Gusto talagang wasakin ng lubusan. I-take note natin dito yung remnant, yung idea ng remnant dito sa chapter na ito. At umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Doon pa lang malalaman na natin, hindi na totally na wipe out ang iglesia. Yun. Ang sabi pa dito, na siyang nagsisitupad ng utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Yun. So dito ko po kukunin yung pangatlong puntos. Yung mga nagsisitupad. Ayun, para malaman natin yung identity na ng true church. Ang sabi po dito, na tumutupad ng utos ng Diyos. Pangalawa yon, at ang pangatlo ay merong patotoo ni Jesus. Alam naman natin, Tata Eddie, na ngayon ang ilang mga nag-aangking sila'y tama, wala na silang emphasis sa pagsunod sa utos. Wala na, lipas na yan, wala na yan. Pero dito, ang sabi dito, ang isa sa identity ng nalabi, bagamat yan ay gustong alisin ng kaaway ng Satanas, yan ay gustong maipreserve ng ating Panginoon na ang pagkakakilanlan ng isang iglesia, tunay na iglesia ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Yun nga ang dapat nating ipaliwanag at ipaunawa sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, Brother Joel. Kaya po dito, napakahalaga dito na kung nabanggit dito na sumusunod sa utos, ang tanong po dito,
nakapasok po ba yung ibang mga nag-aangking tunay na reliyon ay naipe-preserve pa po nila yung Pasado 10 ba sila utos? ron? Pasado ba sila? Kaya titingnan po natin yan, mga minamahal na taga-subaybay, kung pasado. Yung iba, sabi naman nila, ay sumusunod naman din sila. Pero very selective naman sila sa kanilang pagsunod. Ang number 1 po dito, sumusunod nga sila, pero nakaligtaan nila doon sa 10 utos, sa utos sa binigay ng Panginoon, kasama doon yung araw ng Sabat. Yung isa pa naman sa mahalaga. Yung isa sa mahalaga, kaya tingnan po Doon na. pa lang sa Eden, pinaalala na yan. Kaya dito, tingnan po ninyo dito, isang payag sa Revelation, sa chapter 40 ng payag o Revelation, ang sabi po dito. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa na nasa ang kanwika at lahi. At sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat dumating ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang tanong po dito, meron po ba itong allusion sa Old Testament? Saan po ba ito mababasa na bilang alaala ng paglalang ng ating Panginoon ay nilalang niya itong lahat ng mga bagay na makikita natin bilang alaala ng kanyang paglalang. Sa Exodus chapter 20, makikita ulit natin dito na kung saan merong identity ang ating Panginoon dito tungkol sa kanyang paglalang at bahagi ng kanyang utos. Ang sabi dito sa may verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Ito, binanggit kanina, Tata Eddie. Matakot kayo sa gumawa ng langit at ang lupa. Itong verse 11, sakop ito ng tinutukoy dito na araw ng Sabat. Di ba? Yung araw ng Sabat, kasali siya doon sa 10 utos. At saka yung salitang matakot kayo sa gumawa ng langit at ng lupa sa Panginoong Diyos, ipakikita mo yung tunay mong pagkatakot sa Kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon, hindi yung pag-iwas sa Kanya, kundi yung paglapit sa Kanya. Correct. Para sumunod. Oo. So dito, makikita natin na doon sa binasa natin, yung sa pagsunod ng utos ng Diyos, meron palang sinasabi din sa Revelation chapter 40 na matakot tayo sa gumawa ng langit at ang lupa. At alam natin, ang Sabat ay isa rin yan sa alaala ng paglalang. Panginoong Diyos na naglalang siya ng langit at lupa, lahat na nakikita natin. Ngayon, magiging tanong ulit yan, kung nakapasok po ba ang ilang mga relihiyon dito sa tinutukoy dito na sa Revelation chapter 12 verse 17. Kasi gustong sirain talaga ng kaaway ng dragon ni Satanas. Itong kanyang iglesia. Bakit siya gusto niya sirain? Kasi nagagalit siya doon sa mga church na sumusunod sa utos. Kaya ngayon, nasa inyo pong mga pagpapasya kung ano po ang inyong nakikita dito, kung ilan ba ay nakakapasok na sumusunod ba sila sa utos ng ating Panginoon. At pangatlong bahagi na gusto kong ibahagi dito, yung tinatawag na ang patotoo ni Jesus. Tama, diba? Isa yun sa mahalaga. Isa yun sa mahalaga, binanggit din yun, di ba? Yung at nakipagbaka at nagalit ang dragon sa kanyang nalabi dahil sa mga nagsisusunod ng utos at may patotoo ni Jesus. Ngayon, ano ba itong patotoo ni Jesus na ito na binabanggit dito sa may Revelation chapter 12 verse 17? Buksan po natin dito sa may Revelation chapter 19. Ang talata po ay Gis. Tutukuyin natin dito, isa sa identity ng isang tunay na reliyon ay merong patotoo ni Jesus. Ang sabi po dito, 19 verse 10, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. So dito, binanggit ulit dito, may patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. So dito maliwanag. Ano daw yung patotoo ni Jesus, tatay? Yung espiritu ng hula. Pero dito, kung ano ba yung hula? Pahayag yun. Paunang salita. Yan. Ibig sabihin, ma-identify natin ng isa ring true religion or true church pag meron silang tinatawag na espiritu ng hula or spirit of prophecy. Tama. Sino bang dapat na mag-prophesy? Sino ba ang dapat na pagkalooban ng Panginoon nito? So dito kasi hindi masyadong tinukoy dito kung sino ba ang pinatutungkulan ng anghel dito ng may patotoo ni Jesus. Pag itataas natin ang basa sa may Revelation chapter 22 verse 8 and 9, malinaw dito na tinukoy dito kung sino itong may patotoo ni Jesus. Okay, ang sabi po dito, Revelation chapter 22, 8 and 9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.
At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So sino po ba itong pinagkalooban ng spirito ng hula na ito? Sino itong patotoo ni Jesus na ito? Ito yung mga propeta. Ibig sabihin, isa sa identification na isang true church, mga kapatid, pangatlo na ibabahagi natin, yung merong mga propeta. Okay? Merong mga spirit of prophecy. Kaya ang tanungin po ninyo sa ibang mga reliyon, kung nag-exist pa po ba yung ganitong uri ng kaloob sa kanila ng Panginoon? Alam naman natin doon sa Ephesians chapter 4, verse 11 na doon binigay lahat ng Panginoon yung mga kaloob sa kanyang iglesia. Meron dyan tagapagturo, evangelist, so meron dyan yung mga reliyon. Meron mga apostolic, ibig sabihin, sent out. Meron yan, nakapasok na sila. Marami naman nagbabahay-bahay eh. Pero ang tanong dito, kung meron silang ministeryo ng spirit of prophecy o yung spirito ng hula, dapat dyan makita at kailangan yan ma-identify yan sa loob ng ating iglesia. At yan ay sinang-ayunan ni Apostol Pablo na dapat yan ay makita sa loob ng church. Tama, dahil kasi sa unang Korinto rin, nakasulat din, iniligay ng Diyos sa iglesia, una-una ang mga apostol, ikalaway mga propeta. Yun. Diba? So pakinggan po ninyo ang sabi po ni Pablo dito sa unang Korinto 5 hanggang 7. Na kayo ay pinayaman sa kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng panalita at sa lahat ng kaalaman, gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. O ano ba yung patotoo ni Kristo? Yung spirito ng hula o yung spirito of prophecy. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesus. So dito po, isa rin po sa pamantayan ng isang tunay na iglesia ay meron silang espiritu ng hula. At gusto ko pa pong bagamat bitin ng ating time, gusto ko pa pong i-deliver ito kasi maging sa Old Testament, tatay, napakahalaga nitong kailangan lagi magkasama kasi itong yung salitang espiritu ng hula, Brother Joel, ipatotoo yun, patotoo ng hula sa ibang salin. Tsaka patotoo ng hula. Oo, kasi sa Old Testament makikita natin ang kahalagahan ng law and prophets. Yan yung emphasis din ng ilan sa mga manunulat nun eh. Pakinggan po ninyo dito sa may Jeremias kapitulo 26. Dito binigyan ng mababaliwala pag walang kautusan, wala ring propeta. Kasi ang propeta ang nagpapahayag ng kung paano natin tagapaghatid. Ang sabi po dito, Jeremias kapitulo 26, ang talata ay 4 hanggang 6. At iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, kung hindi ninyo didinggin ako na magsilakad sa aking kautusan na aking inilagay sa harap ninyo, na makinig sa mga salita ng aking mga lingkod na mga propeta, ng aking isinugo sa inyo, na bumangon akong maaga at sinugo ko sa kanila, ngunit hindi ninyo pinakinggan. Verse 6, ay akin niyang gagawin sa bahay na ito gaya ng silo, at gagawin ko ang bayang ito na sumpa sa lahat ng mga bansa. So po dito po, maliwanag maging sa Old Testament, mayroong mahalagang pagbibigay sila ng halaga sa law and prophets. Magkakasama ito na dapat magkatuwang na dapat ito nag-e-exist at nakikita sa loob ng church, sa loob ng ating church. So dito makikita natin yung identity ng isang tunay na iglesia. Meron silang emphasis sa law, sa kautusan ng ating Panginoon, hindi pili. At meron din silang emphasis dito sa mga propeta. At isa po pong talata ay gusto ko pong basahin ito dito sa mga awit o mga kawikaan. Ang kapitulo ay 29, ang talata ay 18. Ang sabi po dito, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Dito, pag walang propeta talaga, tama yun. Walang magbibigay ng warning sa mga tao. Ngunit, ngunit ito, dito binigyan, maging yung mga Bible writers sa Old Testament, binigyan nila ng pakahulugan, yung emphasis, yung pagsasama ng propeta at ng kautusan. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan, ay maligaya siya. So dito, pag walang propeta, magpe-perish ka. Pero pag ang isang bayan ay merong kautusan, magiging maligaya siya. Kaya po dito sa Revelation chapter 40, naging maliwanag, isa pa sa mga identity ng tunay na relihiyon. Tunay na relihiyon. Ito po yung mga katangian nila. Ang sabi po dito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So dito po, maliwanag po sa mga natin, Katay Eddie. Number 1, ang mark ng true church ay nag-rise siya. Nagkaroon siya ng panibagong emphasis noong 1798.
Okay? At pangalawa, yung tinatawag na sumusunod sila sa Kautusan. kautusan ng ating Panginoon. At pangatlo, meron silang propeta, Oo. yung spirit of prophecy. At pang-apat dito, na gusto kong ibahagi dito na pang-apat na identity ng isang true church, ay meron silang tinatawag na pangmalawakang pangangaral ng ebanghelyo. Ebanghelyo. Sang-ayon doon sa Revelation chapter 14. Kaya nga sabi noon, matakot kayo sa Diyos. Bakit? Kasi nga, yung paniniwala tungkol sa Sabat, sa kautusan, nawala eh. Nawala sa kaisipan eh. Until such time, noong 1844, nung panahon nila Ellen White, yung ating mga pioneers doon, nagkaroon sila ng review hanggang sa magkaroon na ng emphasis doon sa utos, hanggang sa Sabat, kasi nakalimutan eh. Kaya dito, isa sa identity ng Diyos, dapat maipangaral yung utos, yung tungkol sa At saka, araw ng ang dapat Sabat. na mapansin, kapatid na Joel, lalong-lalo nga dyan pagdating sa 10 utos na isa sa pinakamahalaga doon na lang, ang sabi nga ng Panginoon, alalahanin mo. Lalahanin, oo. Yung ipinaalala, samantalang iba naman, ipinalilimot. Na wag na, hindi na kasama yan. Ipinaalala ng Panginoong Diyos. Itong iba namang mga mananampalato, nasa ibang relihiyon, ipinalilimot. Isipin mo dyan, di kontra, para bang ang Panginoon Jesus noon at ang Diablo. Hindi ba parang kina Eva at Adan din noon? Sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain. Sabi naman ni Satanas, pwede kayong kumain, hindi kayo mamamatay. Mamamatay kayo, hindi kayo mamamatay. Ganon din sa panahon natin ngayon, ipinaalaala na ng pilit ng Diyos, ipinalilimot naman ng mga tao ngayon. So dyan natin makikita mga kapatid ang tunay na identity ng church na pinapaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng utos, lalo Opo. tigit yung araw ng Sabat. Tama yun. Pangatlo, yung ministeryo yung sa spirit of prophecy, kung meron pa bang propeta na nag-guide dyan sa church, kung merong ministeryo ng spirit of prophecy, yun doon panghuli, yung proclamation ng gospel, kasama Oo. dyan yung paghatol ng Diyos eh. Oh, tama, The judgment is come. Na ibig sabihin, merong Panginoon dyan sa langit na humahatol na sa atin na tayo ay pinagpapasya na kung sa masama ba o sa mabuti. So diyan natin makikita na sa true church, mayroong ministeryo ng Panginoon doon sa langit na siya ay humahatol na sa lahat ng mga tao. Kaya yung pagkaing mga identity yan, mga kapatid, na nakikinig ngayon at nanonood sa amin, ay hindi nyo makikita. Mag-isip na po kayo. Pati na yung mga binasa ko kanina na ibang mga pamantayang hinihingit ng ating Panginoon, pag hindi nyo ito nakita, mag-isip na rin po kayo kahit pa ilang libong beses na ipangalandakan ng isang sekta na sila ang tunay, sila ang kay Kristo, pero hindi nyo nakita ito, mag-isip no po Correct. kayo. Kaya doon sa Revelation chapter 14 verse 12, yung pagtsatsaga ng mga banal, pananampalataya, kasi nakasentro yan sa gawaing pagliligtas ng ating Panginoon. So dito makukuha natin dito yung righteousness by faith. Yung kaligtasan natin ay sa Panginoon lamang, hindi nakukuha ang kaligtasan ni kanino man dito sa lupa. Tama Yan yung emphasis na dapat makita natin, na para malaman natin na isang tunay na church, merong kaligtasan kay Kristo at walang iba man dito sa lupa. Yan yung proclamation ng gospel doon sa Revelation chapter 14. Well, tayo po ay dumako na sa takdang oras. Gusto man namin na mag-discuss pa ng marami, subalit hindi tayo pinahuntulutan ng oras. So sa darating po ng linggo ay muli po naming inaasahan kayo, mga minamahal na mga kapatid, na patuloy pong makinig dito po sa Back to the Scriptures at patuloy niyo po kaming suportahan. Marami pong salamat, ngunit bago po yon, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, kami po ay umaasa na sasamahan niyo po kaming patuloy sa aming pag-aaral, hindi lamang ngayon, kundi sa darating pa po mga panahon. Pagpalain niyo po ang mga viewers namin, pagpalain niyo po ang mga sponsors po namin, maranasan po nila palagi ang inyong pong pag-ibig at ang inyong pong biyaya. Salamat po Panginoon sa inyo pong biyayang nagliligtas. Salamat po sa inyong anak na nagbigay ng kanyang buhay upang kami maligtas. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin. Inihiling po namin ang lahat na may pasasalamat, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So muli po, ang Back to the Scriptures ay pansamantalang nagpapaalam. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa ganap na 5:30 hanggang 6:30 ng hapon. Maraming salamat po. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo.